kaibigan, si Boss Chad. Follow, like, and share po from Nas Today. Yun, thank you so much. And si Coach Nas, nandito kami ngayon sa may nandito po kami sa Resorts World. Newport. Mag-attend po kami ng Success Con nila Boss RTR, ni Boss Jinkitan, ni Francis Kong. So, dapat po nandito rin po kayo. Yun, thank you so much. Okay. Alright, thank you so much Coach Nash, and paki-follow na rin guys si Nash Today, bigyan ng pangalan ng Facebook page niya. And anyway guys, nandito tayo ngayon sa my Newport World Resort dito sa my Pasay City. Mag-attend kami ng awarding ng content creators or content creator awarding today. Makikita nyo ngayon guys yung mga iba't ibang klase ng mga content creator na nandito. Sila Sir Jinkitan, RDR Talks or RDR, sila Francis Kong, nandyan sila. Ang dami guys yung mga umaten ngayon. So abangan nyo guys mamaya. Ngayon kuhaan ko muna ng video yung mga place dito na magaganda, yung mga magandang spot dito guys, kuhanan ko ngayon. So ayan guys, nandito na tayo sa may Performing Arts Theater. Ayan, first time ko dito pumasok. Alright, so guys, habang pinantay ko mag-start yung program, dito man tayo sa labas. Ikutin ko muna yung Resorts World. Actually, nandito lang ako sa my lobby niya guys. Bumaba pa ako sa ground floor para makita yung mga magagandang spot dito. Ayan ang Newport Mall. At yan yung mga itsura niya guys pag araw. Pero mamaya guys, papakita ko din sa inyo yung itsura niya pag during night time. So ayan. So tingnan nyo guys, may kulay na yung mga butterfly din na nakasabit. Mas maganda siyang tingnan. At mas matingkad yung kulay niya guys pag ganitong gabi. Ayan, napakaganda guys. At maliwalas yung lugar. Akala mo na sa labas ka pero yung kesame niya is transparent siya guys. So yan, maliwanag pa rin sa loob guys, kung makikita nyo. Ayan, ang ganda. At ang mga butterfly na guys ay mga artificial butterflies. And papakita ko lang sa inyo guys kung gaano kaganda pag nandun ka sa taas. At tingnan mo yun sa baba, ang ganda. Alright, so ayan guys, maglilibot-libot muna ako ngayon at check ko muna yung mga ibang part dito ng casino. So ito guys, bumaba ako sa second floor at ito naman yung views na makikita mo pag nasa second floor ka. Ayan, ang daming mga magandang tanawin din dito sa second floor guys. So ayan, samahan nyo ako guys at check natin yung mga iba pang lugar dito sa second floor ng Newport World Resort and Casino dito sa Pasay City. So ayan guys, ang ganda. At ito yung first time ko itong pumasok dito guys sa Newport World Resort dito sa may Pasay City. Ang ganda guys, pero pag lagi ko siyang nadadaanan pero never akong nakapasok dito guys. So it's my first time. And tumakita naman guys yung mga upuan nila, napaka simple, kahoy lang yan siya guys na literal, pero ang ganda ng design, napakaganda. At hindi mo siya akalain na lang siya, normal or literal na kahoy lang yan. So ang ganda guys. At napaka elegant yung lugar. So ayan, so ngayon guys, maglalakad pa ako papunta dun sa dulo at pupunta tayo ng ground floor kasi iba rin yung ambience sa ground floor. Check din natin guys yung dun. So halina kayo, samahan niyo ako guys. Ayan, dami ng tao pumapasok pag ganitong oras, mga 6 PM 6 PM guys, ang dami ng tao pumapasok, mga naglalaro yan sa loob casino. And ayan, ganda nung nila, parang flower base. Napaka organized and ang ganda na tingnan guys. Boom, gusto. Pangalan ng restaurant nila yun guys. So ayan, bababa na ako guys. Check na natin muna yun sa baba.
kung ano yung ano. Ayan, so una pa lang natin bungad sa ground floor, may nagpa-piano. Naka-mute lang guys yung ano ko, video ko kasi nga iwas tayo sa copyright sa mga sounds nila, background music. So ayan, mas maganda dito sa ground floor. Tingnan niyo naman guys yung little garden nila sa gitna ng mall. Ang ganda at grabe ang ano niya. Ang ganda na tingnan guys, mga bulaklak at yung mga artificial na rin na nilagay nilang decoration. Ayan. So maya guys, aakyat na rin tayo kasi nga mag-start na rin yung program. Ayan. Actually guys, late na talaga akong pumunta kasi galing pa ako ng duty. Diretso lang ako dito. After duty, pumasok na dumiretso na ako dito. Nag-move it lang ako. Kaya ayun, late na rin. Actually, nag-start na yung program kanina. Bali, ang ano ko na lang, yung awarding na lang talaga yung attendan ko ngayon. And yung talk na rin ni Sir Chinkitan, inspirational talk and motivational talk ni Sir Chinkitan sa sa mga paano mag-ipon ng pera at yung financial, all about financial yung mga tinutukoy niya guys. So ayan, maya guys, aakyat na tayo. Naglalakad lang ako hanggang doon sa elevator para makaakyat na tayo sa taas guys. Ayan, medyo slow mo yung video natin dyan guys kasi nga binago ko yung yung music natin, yung background music, copyright kasi, kaya ayan, medyo binago ko muna yung speed ng video natin. So ayan, thank you so much guys sa lahat ng mga nanonood ngayon. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin guys, like, share, and subscribe para naman lumaki yung community natin guys. Pa-share na rin guys sa mga tropa nyo, mga group nyo, is pa-share na rin guys yung video. Thank you so much. I really appreciate your guys your support sa channel ko, sa lahat ng mga ka-team ko dati, mga ka-grupo ko dati na nag-YouTube na din. Thank you so much kung madaanan niyo ang video na to. I really appreciate that guys. Mag-comment lang kayo dyan sa baba para mabalikan ko kayo sa lahat ng mga bago gustong makipag-collab. Open tayo dyan guys sa collaboration. Just leave a comment below and para ma-replyan ko kayo kaagad. Thank you so much guys. Ayan. So malapit na rin ako guys sa akit sa taas. At ayan yung pakita ko lang sa inyo yung mga magagandang views dito sa ground floor garden of everyday. Ayan. So napakaganda yung lugar guys. At mamangha ka sa ganda ng nila, ng place nila dito. First time ko kasi dito pumasok guys, kaya ayan, kinunan ko talaga ng video yung every corner ng na to. Newport's Road. Ayan. Alright, so nandito na tayo guys sa may entrance na Newport's Road Resort and Casino sa may Pasay City. So ayan guys, dito na lang check kung may ticket ka ba or wala. And ayan guys, ang entrance is only 1,000 pesos. Kaway-kaway muna kayo guys sa mga may kamay dyan. Pampabuenas lang. So ayan guys, kung makikita niyo yung mga booth na yan nandyan, yan yung mga open for franchising. Kung gusto nyo mag-franchise sa mga business nila, dyan tayo pupunta. And ayan, papasok pa kami sa loob guys. Kasama ko si Coach Nash. Ayan na siya, nasa unahan ko. At ako lang busy sa pagtitake ng video sa kanyang likod. So there we go. Ayan guys, lumilingon pa yung kasama ko at sunod-sunod lang ako sa kanya. Ayan na. At andyan na si Sir Chinkitan sa kanyang business financial advisement sa mga taong gustong makaipon ng pera. At just share with you, go to my main topic. And I really owe my career here right now to a person who will be coming here for the very first time. His name is Francis Kong. Kilala niyo siya? Di ba? Oo. So, ito pong nangyari. Tinanong sa akin ni Francis,
pansinin mo yung mga kasama mo, tanungin mo kung magkano ang kinikita nila. Doon nagtanong na ako, pare-pareho lang kami. I was averaging 20 plus. Nung nakita ko, natuto ko, tumama ako ng 50. And then yung next ko, hinanap ko, yung nung nakakilala ako, tinamaan ko. Do you agree? Yes or no? So I want you in this session of ours, in this conference of ours, na maghanap na kayo ng mga taong kumikita ng 7 digits. So I want to answer in this session of mine. Number 1, who? Number 2, where? And number 3 is what? Again, everybody repeat after me. Who? Where? And what? We're going to talk about family, faith, and what? Finances. Let's talk about first. Sino sa inyo gusto maging ma-bless dito? Gusto niyo ma-bless kayo? Yes or no? Yes! We have to understand the real intent and purpose of blessing. The reason why God wants to bless you and me so that we can become a what? Blessing to others. Do you agree? Yes or no? Yun ang pinaka-purpose eh. Minsan hindi naintindihan ng tao na bakit ako ganun ka-driven. If you follow me at my YouTube channel, how many content do I produce on a daily basis sa YouTube every day? For the past 10 years. That's 365 new contents every day times 10. That's 3,000. Pa rin po yung sa TikTok. Nagigets nyo? Kaya minsan pag nagre-record ako talagang sinasabi ko, for me, is it a job? No, it's not a job. For me, it's a calling, it's a passion. So it's very important for you to understand, malaman mo yung purpose mo sa buhay. Pag nalaman mo yung purpose mo sa buhay, di ba, ang sarap magtrabaho, ang sarap gumising. Tama mali? And then number 2, let's talk about family. Okay? Ako ang panin, lahat tayo ay nagtatrabaho. Sino sa inyo nagtatrabaho para sa inyong pamilya? Pakitaas na namin. And then, this is my firm belief when it comes to family. In business, in society, can compensate for failure in what? Family. Next slide, please. Nagigets nyo? Kahit ang successful mo bilang isang tao, pero kung ikaw naman, ang successful ka sa pamilya, ang hirap. Tamang mali? Yes. Kasi uuwi ka, di ba, na walang laman ang, walang laman ang bahay, malungkot. Di ba? At kung bakit ka nagtatrabaho. Kaya nga, huwag po tayo minsan magpabulag sa katanyagan, kasikatan. Kasi kahit nasikat ka, pero pag sa sinasabi ko, huwag tayo magpapabulag. Kaya nga alam nyo, mag-usap-usap tayo pagkatapos ng session na ito. Mag-develop tayo ng produkto ng peace of mind. Kung meron lang isang food supplement na pwedeng ibenta, di ba? Di ba, Jopet? Saan yung si Jopet? Si Jopet Fine. So, yung magic berry na yan. Kung yun lang yung produkto, yung pag-take mo, yung magkakaroon ka ng peace of mind, ang dami kong mabebenta sa Mercury. Di ba? Imagine mo, pag bilang nga ng peace of mind, ilang capsule ang kailangan nyo? Pero right now, guys, seriously speaking, do you want really to have peace of mind when it comes to family? Yes or no? Yes! You have to understand life's priority. Everybody say life's priority. Life's priority. Kasi if you mismanage your priority in life, kahit naman magaling ka sa time management, you manage the wrong things. So do you want to learn kung ano ba yung priority natin sa buhay? Yes or no? Yes. Ano natin patagalin? Number 1, your first priority is God. Everybody say God. Your relationship with God. Kung ano man ang faith mo, I respect your faith. Diba? Yung personal relationship mo yung parang ikaw at si Lord. Agree? Yes. Kasi hindi ito yung it's not yung sa church, active ka. Iba yun. Yung first yung relationship mo with God. And I've been married for over 25. Hindi, ito lang. Pwede magpakatotoo, yes or no? Pag lalaki ka, hindi mawawala ang attraction mo sa kababaihan kahit kasal ka. Yun. Tama. Ako na lang may sala. Ako na lang. Wala kayong problema. And then, I get to travel Luzon, Visayas, Mindanao, and oftentimes, hindi ko kasama ang misis ko. Alam mo, the one that really prevents me from living and entertaining not so good ideas, it's not because that I love my wife. It's because I love God more than my wife.
24/7, but God can be with me 24/7. Yes. And if ever naman, kung bakit ayaw kong gawin yung mga masasama at mga hindi tamang bagay, hindi dahil takot ako na parusahan ako. Dahil sobrang love ko siya. Pag love mo ng isang tao, question, may gagawin ka bang bagay na makakasakit sa kanya? Alam mo kung sinasabi mo mahal mo isang tao tapos may ginagawa kang masakit, ibig sabihin, mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa kanila. And by the grace of God, hindi dahil mabait ako at mabuti ako. Since I love God so much, I don't want to hurt His feelings. I'm willing to sacrifice my personal desire. Do you follow? Kaya kapag uwi ko, nasabi ko sa misa, pasalamat ka na mahal ko si Lord. Kung di ko mahal si Lord, may problema na tayo. Do you agree? Yes or no? Yes. Next, after God, next is what? Family. Everybody say family. Family. Family, when you're single, support your parents, support your siblings. But once you get married, ang priority mo na asawa. At syempre naman, minsan naman, hindi mo ba iwasan kahit kinasal ka na, lalapit sa iyong kamag-anak incorporated. Di ba yung lalapit sa'yo, anak, baka pwede mo nang tulungan kapatid mo, last sem na ito, itawid mo natin ito, 15,000 ba? Eh syempre, may asawa ka na, ma, kausapin mo na misis ko. Naku, huwag mo kausapin misis mo, 2 years yan bago mag-decide. So napilitan ka, ito imagine mo, napilitan ka magpautang ng 15,000 na hindi ka nagpaalam kay misis at nalaman ni misis, ano mangyayari? Come on, talk to me, ano mangyayari? Away. Awa, ramdam na ramdam nyo ha. Same month, lumapit naman si misis, yung pamilya ni misis, anak, baka pwede man tulungan si papa mo, 5,000 lang pang maintenance medicine, di pa dumadating yung SSS pension niya since 1965. Kausapin mo muna mister ko, siya may hawak ng pera. Pautang daw din mama ng 5K para kay papa. Sagot ni mister, hindi pa binabalik ni mama. Ang ibig ko sabihin sa nanay mo, pwede sa nanay ko, hindi? Away. Agree? Kaya kailangan alam niyo yung priorities. Ito lang real talk tayo. Hindi niyo ba napapansin sa mga family, kadalasan ng away, hindi nag-uumpisa sa loob, nag-uumpisa yan sa labas. Kaibigan, kapag-anak. Alam niyo, parang feeling ko ako dapat nakaupo dyan. Kayo dapat nagsasalita dito. Parang wala kayong problema. Ako lang kaya may problema dito. After your family, next is what? Next is what? Please, next. Provision. Your business, your career, to provide for your family. When I say hello, can you say hi? Hello? Dito tayo nagkakaproblema. Minsan, yung sinasabi ng big business. Na? I-advance na lang natin yung yung celebration kasi birthday mo, may malaking event. Oo lang anak nyo, wala nang sabihin. Pero deep inside, nagigets nyo. Parang on point lang kasi. Again, no one's perfect. Ako, nagkakamali rin ako naman. Pero, ito lang po may kakilala pa kayong mga tao na iniimbitahan mo at parati sagot sa'yo, busy sila? Yes. Yes, sir. Gusto niyo talaga malaman ang ibig sabihin? Sige, sa'yo ko lang ibubulong. Hindi, gusto niyo talaga malaman kung ano ibig sabihin nun? Pag sagot mo sa isang tao, busy ka, ibig sabihin, you are not my priority. Pag priority ko mali. Bakit ako nandito? Kasi priority ko to eh. Priority ko kayo. For the love of RDR to at saka sa GCI at saka sa Nagigets nyo? For me, community is very important because no man is an island. Do you agree? Yes. Kaya nga, huwag nyo i-mix. At the start of the year, I challenge all business people here who are busy. Plot out all your calendars. Birthday, binyag, yung mga importante. Yan na, non-negotiable na yan. Kasi ang kagandahan yan, pag pinaprioritize yung tama, hindi ka may stress. Number 4 is what? Next, ministry or charity. Yun lang, yun. Involve mo sa GCI, pang-apat lang yun. Hindi pwede mangibabaw yan. Kasi minsan nakukonfuse ka. Ito lang po, no offense meant to you guys.
Don't be ever deceived. You going to church, being active in church, in community service, that's already your service unto God. Kasi kung yan ang concept mo, sisimplihan ka lang. Kung yan ang concept mo, na paniniwala mo, pag ikaw ay nagsisilbi at gumagawa ng kabutihan, malapit ka kay Lord, Kristiyano ka, di parang sinabi mo na lang ganito. Pag ako pumasok sa garahe, ako ay nagiging sasakyan. Pag nilagay ko yung kamay ko sa loob ng sapatos, yung kamay ko nagiging paa. It doesn't necessarily say, if I read the Bible and I preach the Bible, I'm a Christian. The only way that you can say if I'm a true follower of Christ, if I read and obey God's word. Agree? It's not how much you know, it's how much you apply. And last but not the least, in terms of priority, is what? Last? Sige, self. When you say self, ikaw yung huli sa priority. Hindi naman ibig sabihin na pababayaan mo. Ang ibig sabihin, yung mga gusto natin, Netflix. Ito lang po bibigyan ko kayo ng isang sikreto talaga. Na talagang gusto nyo talagang sumobrang successful. Yes or no? Yes. Sobrang yaman. Yes or no? Yes. Stop thinking more about yourself and start thinking more about others. Ulit. One of my late mentors by the name of Zig Ziglar, I really look up to him. Had a chance to talk to him, speak to him also. Sinabi niya sa akin,